akong si Juan ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng 4 na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero. Ito ang mga sumunod sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang araw mga kaparokya. Tara, sa pagsisimula ng bagong linggong ito, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Alam nyo mga kapatid, usapang buhay muna tayo. Mga ganitong petsa ng buwan. Ito po yung tinatawag na petsa de peligro. Bakit petsa de peligro? Kasi wala pang sahod. At alam nyo, mga kapatid, kapag ganitong wala pang sahod, kanya-kanya tayong diskarte kung paano natin mapapahaba ang ating natitirang budget. May kanya-kanya tayo mga tipid tips, ika nga, sa petsa de peligro. Naku po, kaya minsan pinapanalangin natin bumilis ang mga araw, bumilis ang oras para malagpasan natin ang petsa de peligro at sa wakas makuha natin ang ating pinaghirapan na bunga ng ating pagsusumikap sa buhay. Bakit ko nakwento itong petsa de peligro? Alam niyo mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon narinig natin yung kwento ng babaeng balo. At mga kapatid, sa history po ng mga Hudyo at sa kanilang konteksto, ang mga balo po, araw-araw po ang kanilang petsa de peligro. Bakit? Sa patriarchal society po ng mga Hudyo, ang mga kababaihan ay umaasa sa kalalakihan. At kung sakaling mamatay po ang mister, ano mangyayari? Wala pong susuporta at tutulong sa kababaihan. Magiging balo siya. Magiging dukha at mahirap siya. Maliban lang kung meron po siyang anak na lalaki, yung firstborn son. Kung wala, mas malala, kung yung kanilang unang panganak na lalaking anak ay hindi pa kaya maghanap buhay,
kawawa po ang mga balo. Sila po ay tinaguriang miyembro ng Anawim. Ano po yung Anawim? The poorest of the poor. Pero narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon kung saan si Jesus nandoon sa may templo at napapagmasdan niya yung mga naguhulog ng offering sa templo. Nabanggit ni Jesus, so nakita niya yung balo na naghulog ng 2 kusing. Sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kay sa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ng kanilang pinagkaloob, ngunit binigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang kabubuhay. Anong matututunan po natin? 3 letter S, madaling tandaan. Unang letter S is shortage. Lahat po tayo nakakaranas ng shortage sa buhay. Lahat tayo nakakaranas ng petsa de peligro. Pero ang tanong, sa kabila ng ating experience ng shortage, tayo po ba ay magiging makasarili o tayo ay matututong magbigay? In our experience of shortage, will we be selfish or will we be selfless? Pwede namang isipin itong babaeng ito, bakit ba ako magbibigay? Mas kailangan ko to. Ba't ba magbibigay? Kakarampot lang to. Wala itong halaga kumpara sa mga ibang nagbibigay na mas malaking halaga. Pero pinili pa rin niyang magbigay. At ito'y magandang ating tularan. Kahit na po minsan tayo kinakapos, kahit na po minsan tayo ay nawawalan, matuto pa rin magbigay sa kung anumang paraan na binigay sa atin ng Panginoon. Shortage. Pangalawang letter S, significant. Sabi ni Jesus, mas mahalaga pa, mas dakila pa ang hinulog nitong dukhang balong ito kaysa doon sa mga ibang nagbigay na malalaki, sapagkat nagbigay siya galing sa puso. Pag sinabing significant, you give from the heart. Galing sa puso, hindi po labas sa ilong. Sabi nga, di ba, it's the thought that counts. Importante, binibigay na galing sa puso. At mga kapatid, what made the giving significant? Bakit naging significant yung pagbibigay nitong balong ito? Sapagkat, pangatlong letter S, surrender. Ano ibig sabihin na surrender? Total self-giving. Binigay mo ang lahat. Hindi mo pinagkait kung ano ang meron ka. Ibinigay mo ang lahat sa Panginoon. At mga kapatid, magandang paalala ito sa ating lahat. Minsan po kasi real talk lang. Pag tayo nagbibigay, yung extra. Pag tayo nagbibigay, yung excess. Pag tayo nagbibigay, yung surplus. Pero kaya po ba nating ibigay ang lahat? Naalala ko, mayroong kasabihan dito yung ang tunay na pagbibigay ay mayroong aray. Totoo yun. Kasi minsan, pag nabigay tayo parang walang sakit. Kasi sobra Kasi excess. Pero pag nabigay ka ng iyong sarili, masakit yan. At pag nagbigay ka ng higit pa sa kaya mong ibigay, masakit yan. Hindi ba sabi ito ni Saint Mother Teresa of Calcutta? Love and give until it hurts. Love and give even if it hurts. Magmahal, magbigay, kahit masakit. Magmahal, magbigay, hanggang sumakit. Hindi ba ito ang tunay na pagmamahal? Meron talagang aray. Kaya nararapat lamang magandang tularan natin. Sino ba model ng surrender? Walang iba kundi si Jesus. Hindi sobra, hindi yung excess at extra ang kanyang binigay. Binigay niya ang lahat. Kaya mga kapatid, magandang pagdasal natin ang bawat isa. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, papasalamat kami sa mga araw na yung binibigay upang kami ay matuto ding magbigay ng sarili. Salamat Panginoon sapagkat hindi lamang 2 kusing ang binigay mo sa amin, kundi napakaraming biyaya. Biyaya minsan di na namin mabilang sa dami ng iyong binibigay at pinagkakaloob. Bless nyo kaming lahat, Lord, every day of our lives. Lahat po na sumusubaybay sa aming palatuntunang salita ng Diyos, salita ng buhay.
Pero hindi lang po, Lord, mo kami blessan. Turuan mo rin kami maging blessing upang ang mga biyaya na iyong binigay ay hindi lamang namin ma-enjoy, kundi maging instrumento din kami ng biyaya sa mga taong iyong pinadala upang aming makasalamuha. Bless nyo kami, Lord, at sana po palagi kami maging instrumento ng biyaya araw-araw ng buhay namin. Hindi na ito sana Kristo, kasama Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Salamat po mga kapatid sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Naku po, mga panahong ito ay busy po tayo sa shopping dahil malapit na po mag-Pasko. Pero sana po, no, ito yung magandang paanyaya na opo, meron tayong mga regaluhan, pero ano po pinamagandang regalong ibigay natin? Hindi lamang po yung mga material na bagay. Pinamagandang regalong ibigay natin pagmamahal, pagpapatawad, pag-aayos sa mga nasirang relasyon, pagkasundo, no? Sana po ay paghandaan din natin yung pagbibigay na ito, hindi lamang yung mga material na regalo. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.